Rapsa. For today's food adventure, makaka-food trip natin ang tropa nating si Matt Lozano. Solid and mahilig na mahilig ako sa patatas. So perfect to for my starter. May matatry tayong kapeng ginawa gamit ang kakaibang setup na ito. Kasi makikita mo, may process talaga siya na pagka na-reach niya yung boiling point, tataas na ganun. Tapos pag tinanggal mo, bababa ulit. Siyempre, hindi mawawala ang mga panahalong putahe. And today, magluluto tayo ng manok sa gatas. Ito yung isa sa mga technique na madalas kong gawin sa bahay. One pot dish lang, tapos simpleng-simple lang yung proseso. Chicken, poached, and milk. Sariwang gulay! Dito na po! At ang star ng Lilet Matias, attorney at law na si Jensen Angeles, sasabak sa on-the-spot cooking challenge natin sa ating wrap sa ruleta. Yes! Sige, Alright. excited na ako. Chef, first time ko dito talaga sa farm to table, ha? Of course. At may paandar kang bago. Siyempre, dahil first time mo, dapat special. Kaya ito, ang ating wrap sa ruleta. So basically, wrap sa ruleta is siya yung magde-determine kung ano yung ipe-prepare ko para sa'yo. Para mas extra special, di ba? So ito yung ating main ingredient, yung nasa red, and then yung method of cooking naman dito sa yellow. So will you please do the honors? Sige, pagsasabihin ko na siya. Go! Go! Okay. Sana po ay beef. Ano bang iniisip mong dish, if ever? Okay, pero parang gusto ko ngayon ng gulay. Gulay? Parang nakaka-refresh kasi di ba summer, medyo mainit. Mainit yung panahon. So, yeah, may pa-suspense. Ay! Wait. Oh, sabi sa'yo, wait. Oo. Ayan. Okay na din. Okay. Na din. So, kailangan mo rin ako samahan na mamalengke, syempre. Since nandito tayo sa palengke, dadampot na tayo ng mga ingredients na gusto mo lutuin. For grill, para lang tips din sa akin, ano yung mga gusto mong flavor combinations? Or do you wanna be surprised? Do you wanna be safe? Surprise na lang. Surprise. Yes, oo naman. Okay, Kasi sige. alam ko naman lahat ng luto mo masarap eh. So, paano pa ako mamimili? Bolera, bolera. Tara, Jensel. Tara na't mamalengke. Let's go! Let's go! Pwede mo na ba sabihin yung luluto mo or yung mga ingredients lang na kailangan natin? I'm thinking something grilled pero light yung pagkakaluto. Yes. So, parang ganon. So, salad, appetizer, parang ganon yung naisip kong combination. Kuha tayo siguro ng konting part ng liempo. May tenga ka pa ba ng baboy? Makukuhanan mo ba ako? Meron po. Tenga. Sige, pahingi rin akong tenga. So for this cooking kasi medyo matatagal na lang tayo dun sa tenga na part. Oo. Pero, solid yan. Bihira naman magluto ng tenga sa bahay eh. Yeah. Unless Ilocano, may time pa nga dati na sobrang mura lang yan. Dahil... Hindi masyadong mabili. Oo. Pero ngayon, niluluto. I think it's gaining its siguro reputation na mura pero hindi ka magsasacrifice sa flavor. Salamat, Thank you, kuya. sir. Thank you. Salamat Ito po. na yung main ingredient natin. Okay. Sa gulay part naman tayo. Yeah? Sabi ko nga gusto ko siyang gawing parang light pero syempre packed with flavors pa rin. Pag nag-uunang hirit na ako nagagawin sa palengke. Kaya ang saya din sa feeling na ayun, namimili ka, ayan, makikita mo yung mga, ay, ito yung mga fresh at matuturuan ka pa. Si chef tuturo niya sa akin, ano ba yung mga maayos na, ayan, kunwari yung labanos, ganyan. O kaya yung mga gulay, doon mo malalaman kung ano ba yung mga fresh. Sabi mo kanina hindi ka masyadong fan ng labanos. Labanos. Pag mapait yung labanos. Okay. Kasi nga, yun nga. Pero pag hindi naman mapait, di go, di ba? Patitikimin ako ni chef na hindi mapait na labanos. Ano pa? May naisip ka pa ba? Tinitignan ko, pero parang ang hirap ng lemon. Pwede ba ang lemon? Oh, lagyan natin ng Wow! lemon. Sige nga, Oo. tingnan natin. Lemon. So ako nang bahala sa lulutuin. Okay. Relax ka muna. And sabi mo nga, I'll surprise you. Yes! With our dish. Oh, sige, Alright? excited na ako. Tiis Okay, lang chef. konti sa gutom ha. Ako nang bahala dyan. Kailangan mo ng tulong, chef. One I know. know. Rock and roll yan eh. Habang busy kami ni Jensel sa pamamalengke sa farmer's market, Sariwang gulay. Dito na po.
May ibang lakad naman ang tropa nating si Matt Lozano. Dahil naghahanap siya ng perfect spot para simulan ang araw with some coffee. At napadpad siya sa Mornings in Banawe sa Quezon City na nag-o-offer daw ng kapeng ginagawa gamit ang proseso ng siphoning. Mornings in Banawe was established around November of 2023. So it originated from yung hobby ko lang dahil I wanted to drink coffee. Mahilig talaga ako sa coffee. And I really go to different provinces to taste different types of coffee. So isa sa mga nagustuhan kong coffee is from Sagada and Benguet. Mornings in Banawe, yung pangalan and logo was created by my sister. Tapos yung design is conceptualized by my brother. So mornings, dahil ang coffee is usually we drink it in the morning, especially for us Filipinos. Then Banawe dahil dun galing yung beans namin. So isa sa mga pinupuntahan sa aming coffee shop is yung kakaibang pag-brew ng coffee. One of this is yung siphon. Siphon is one of the way of doing coffee and ito yung isa sa mga pinupuntahan dito sa Mornings in Banawe. Ang siphon is we boil the water. When it reaches a certain temperature, binabacuum siya paakyat, hinihigop ng upper chamber. Then once na sa taas na siya, we mix the coffee inside. Then slowly stir. Then hintayin lang natin siya for 2 to 3 minutes before turning off the fire. Then pag pinatay natin yung fire, the coffee from the upper chamber goes down back to the lower chamber. Then that's the time we pour it over sa either a glass of ice or a hot glass para i-serve siya sa customers. Sobrang interesting actually kasi yung process niya hindi normal eh. Kasi usually yung normal na nakikita natin, yung pour over, French press, or yung normal lang na coffee maker. Ito kakaiba eh, kasi makikita mo may process talaga siya na pagka naapoyan yung pagka na-reach niya yung boiling point, tataas na ganun. Tapos pag tinanggal mo, bababa ulit. Iba yung experience para sa akin kasi pinapakita sa'yo yung process. So, mas na-enjoy ko yung kape. Aside from brewed espresso coffee, we also have our matcha series or rock salt series, tropical series where we use mango from Cebu and mix it with matcha or strawberry from Baguio. So with this, we are doing a fusion of Japanese flavor and Filipino flavor. The foods that we offer, we source it locally. Like for the beans, it's from Sagada Benguet. The tapa are from Batangas. The milkfish are from Pangasinan. The sardines are from Jensan. We wanted to help kasi yun yung nakita naming gap na most of our products are being exported. Hindi natin siya na-enjoy as Filipinos. That's what we did na we are bringing it back here in the Philippines. We want our fellow Filipinos to taste yung culture ng Philippines first. Second, yung flavors natin. And third is yung sarili nating yaman. Pizza baguette. We also do offer snacks here. Like for pizza baguette, we have our truffles. And these are some of the local delicacies na nag-bring back ng memories during our childhood. So like for the pizza baguette, nung bata tayo, we usually get a bread, one slice of bread, nilalagyan natin ketchup, then cheese, then toaster natin. So with pizza baguette, nag-bring back yung memories at the same time yung Filipino culture natin. So Cruffles is may idea lang namin since we have croissants and before malakas ang waffle namin, Belgian waffle. So we tried mixing the two. Favorite ko ang Bicol Express, lalong-lalo na pagka may kanin. And sobrang bago sa akin, hindi ko akalain na sobrang bagay pala sa pasta yung Bicol Express. First time ko and for sure babalik ako dito. Yung board games, dinagdag lang namin siya as a way for families and friends to bond. Yung memory na gusto namin na maiwan or mabigay sa clients namin, aside from
yung coffee and the food is really the bonding time with their family. Happiness, yung naramdaman ko, hindi ko ina-expect na, alam mo yun, may energized ako at the same time, nakakain ako ng sobrang sarap na pagkain. Salamat Ito po. na yung main ingredient natin. Okay. So yung grilling process na nire-require sa atin ng ating wrap sa roleta can still be achieved, lalong-lalo na kahit nasa kondo ka, syempre hindi ka naman pwede magpauling, by using a combination of techniques. What you can do is pan grill. Second is, itong gagawin natin, ipapark cook natin yung ating karne, and then just to get yung smoky essence doon sa meat, para masiksik to doon, is pagka na-park cook na natin yung karne, i-open flame grill naman natin siya. So, yung first step natin is lulutuin natin yung ating, or ipa-park cook natin yung ating karne with some aromatics. Garlic. Siyempre, yung ating onions. Yung ating fish sauce. Some salt. Siyempre, peppercorns. Ating labanos. Lagay lang din natin yan. And of course, yung ating meat. So ito yung ating pork ear. Saka yung ating liempo. So more or less, we're going to par cook this for around 20 to 30 minutes. Saka natin tatanggalin doon sa ating pinaglulutuan. Then saka natin i-grill. So ito, tinanggal na muna natin yung ating liempo kasi syempre, kumpara dun sa tenga, tsaka dun sa pisngi, di hamak na mas matagal or magkaiba yung kanilang cooking time. So ito yung liempo natin is just enough. Doneness, bouncy pa siya, hindi siya fork tender, kaya saktong-sakto na siya. So ito namang mukha natin, kung mapapansin ninyo, tsaka yung tenga, masyado pa siyang matigas. So we'll continue cooking this for another 20 minutes. Then we can open grill na. Bukod sa farmers market sa Cubao, kasama rin sa mga binisita natin para sa farm fresh ingredients ang RL Mercado Dairy Farm, kung saan nakapag-harvest tayo ng sariwang gatas mula sa kanilang mga baka. Ito yung isa sa mga technique na madalas kong gawin sa bahay kapag medyo tinatamad ka or nagmamadali ka. Yung mga cooking techniques na one-pot dish lang, tapos simple lang yung proseso. Gagawa tayo ng chicken, poached, and milk. So ito yung ating whole chicken. And then, isi-sear natin. Hanggang mag-brown. Kasabay ng pagsisir natin ng manok, sinalang ko rin ang kamote at sibuyas na magsisilbing side dish ng ating poached chicken. Pagkatapos itabi ang lutong kamote at sibuyas, tinimplahan ko na ng luya, asin, paminta, at patis ang ating chicken. And of course, ang fresh milk na nakuha natin sa farm. Sasamahan din natin yan ng kangkong. At pagkatapos ay pakukuluin na lang natin hanggang sa maluto ang karne ng manok.
food trip ang hanap nyo kasama ang pamilya at mga kabarkada, may na-discover si Tropang Matt na isang homey na bar and restaurant na pwede nyong itry sa inyong susunod na kain sa labas. Yan ang Ampersand Beer and Bar sa Quezon City. Ang gusto ko talaga yung maraming choices ng mga pagkain sa menu. Kasi syempre, sa mga kaibigan mo or sa kapamilya mo, may mga iba na maaarte, may gustong specific food. So kung meron sila mga ganong choices dun sa menu nila, perfect na para sa akin yun. Kasi iba-iba yung ma-order mo. At gustong-gusto ko yung maganda yung aesthetic mismo nung restaurant. Kasi unang-una, syempre, ang mga magkakaibigan, mahilig mag-picture-picture yan. Ayoko namang mapahiya pag dinala ko sila sa isang lugar. So, subukan natin ng Roquefort Blue Croquettes. Blue cheese. Solid and mahilig na mahilig ako sa patatas. So, perfect to for my starter. Buffalo fritters. Hindi siya mild spicy. Medyo spicy talaga siya. Sobrang perfect nung combination ng pagkatamis niya tsaka nung anghang. Bacon mushroom truffle pasta. Mahilig ako dun sa mga fusion ng mga Italian-Filipino or American-Filipino. Gusto ko lang, pag kami pagkain, meron akong pambalance na may gulay, yung may malasahan ka lang na something fresh. Nag-order ako ng bruleed salmon fillet with red rice. O, di ba healthy-healthy? Sobrang fresh ng salmon. Solid. Hilig ako sa mga malalamig milkshakes. Ube latte with coco jam. Sobrang sarap niya kasi may kakaiba siyang flavor eh. Bago sa panlasa ko. Pinoy na Pinoy. Perfect sa mga mahihilig sa mga matatamis na drink. Yan, ito ang chocolate truffle cake. So, exciting to ah! Ang daming tsokolate. Mahilig ako sa mga Filipino desserts. Rice cake, leche flan. Mahilig din ako sa mga chocolate cakes, lava cake. Yung mga ganyan, mga paborito. Kaya gusto ko yung nanunuot talaga sa bibig mo yung mga tsokolate na, alam mo, yung nakukot yung dila mo ng chocolate. Para akong bumalik sa grade school. Pero, feeling ko pagka nakadalawa ako neto, pakiramdam ko, yung teenage days ko naman. Marirecommend ko ang Ampersand sa mga friends ko. Today's Rap sa Ruleta Challenge, gumawa ng on-the-spot dish gamit ang pork as main ingredient at ang cooking method of choice, grilling. Matapos nating mamalengke with Jensel, naisip kong maghanda ng something light pero packed with flavors pa rin. Kaya gumawa tayo ng grilled pork salad gamit ang liempo at tenga ng baboy na binili natin dito sa farmer's market. So ito na, na-par cook na natin. Actually, naluto na natin yung ating mga karne. Sakto na yung texture nila, yung lambot nila. Dito na natin i-apply yung grilling method that would infuse the smoky profile doon sa ating meat.
Now, yung parang pinakamagiging vinaigrette nung ating salad / appetizer is syempre yung pinagpakuluan din natin. Lagay tayo dyan yung fatty part. Then yung requested Jensel na lemon. Konting fish sauce. Konting sugar. Then whisk lang natin to. Unahin lang natin ilagay yung ating mga cucumbers para mas ma-infuse lang or mababad lang yung lasa sa kanya. Together with our radish. Then yung ating pork. Rapsa. Nakatikim ka na ba ng inihaw na salad? Wala pa. Kamusta naman? What ikaw, I just say. Approve. Hindi tayo mapapahiya. Mapapahiya ba tayo? Hindi. Alright. Panlaban. Ayos. So kanina ang napili natin ay grilled and And pork. pork. Okay. So ano ba to? Ako ba? Oo, di ba? Sabi nga natin, medyo light na... Yes. So, I have something very fresh for you. So, yun yung ating grilled pork. Wow! Salad. Parang ang healthy ko naman. Di ba? Pero napaka-simple niya, punong-puno ng baboy yan, dear. Normally kasi yung iba, di ba, parang pagka ganito na salad, ayaw nila kasi Healthy, healthy, walang healthy. meat, ganyan. Ito perfect na perfect kasi Yeah. may meat siya. Yes, Tsaka ma'am. hindi siya tidbits lang ha. Meat. Chunks of Oo, meat talaga chunks yan. of meat talaga siya. Okay, pagsasama-samahin ko siya, Yes, chef ha. please. Game. Actually, ang sarap niya, chef ha. Unang kagat ko kasi yung meat, yung pork. Mm-hmm. So alam niyo naman medyo heavy yung lasa ng pork, no? Yep. Masarap. Pero nung sinamahan ko siya or yung next na kagat ko kasi yung orange, yung pagka-citrusy ng feeling, 'di ba? Naging fresh eh. Yes. Mm-mm. So, yun yung sinasabi natin dun sa dish natin na it's very light in a sense na other components are citrus, lettuce, onions, and tomatoes. So, yan siya. For me, it's Yes. balanced. Very balanced. Yeah. So, yung labanos naman. Nung namalengke kami kanina ni Chef, nakwento ko kasi sa kanya na hindi ako fan ng labanos, lalo na sa mga sinigang. Kasi usually yung mga natitikman kong labanos, mapait. So parang iba yung lasa niya eh. Parang ayoko nung pait ng labanos. Iba yung pait niya sa mga ampalaya. Ganon. So ayun yung ayoko na taste, labanos talaga. So si Chef naman, sabi ni Chef, tatry daw niya na lutuin yung labanos na okay sa panlasa ko. Paano ba? Bakit hindi siya mapait ngayon? Kasi usually yung mga natitikman kong labanos, mapait yung pagkakatimpla. So, kamusta? Jensel? Mm. Rapsa ba? Nako, rapsa na rapsa. Grabe naman yan, Chef. Alright. Iniimbitahan ko po kayong manood ng Lilet Matias, Attorney at Law. Every afternoon po yan, Mondays to Fridays, pagkatapos ng Abot Kamay na Pangarap.